Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa hapong ito Panginoon na narito kami Panginoon upang bigyan ka kahalagaan ng kapulihan kanulan. Dalangin ko Diyos na anuman ang mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa iyo Diyos. Nais namin Panginoon, linisin mo kami o Diyos malaon upang sa aming pagharap sa iyo Panginoon, karapat-dapat kami sa iyo. Dalangin ko Diyos na pangunahan Panginoon ang aming diwain at ikaw Panginoon ay sa mataas at hindi ang aming sa iyo. Pinagkakatuwanan namin sa iyo at natin ikaw. Maging Panginoon sa kapatid namin na wala sa lugar na ito. Ikaw Panginoon ang siyang patuloy na mag-abot sa bawat sa kanila. Ikaw Panginoon ang patuloy na mag-umilos sa iyo ang pulihan sa lugar sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin Ang
We magnify your name. Ikaw ay nagpinakatapat sa Diyos. Sapagkat pagtagumpayan mo ang lahat ng pagiging kamatayan ng Diyos. Salamat sa Diyos ang mabiyaya at
ay binigay mo sa amin. Sa iyo ang kapulihan sa pangalan ni Jesus. Magandang hapon sa ating lahat ng naririto, maging sa mga sumusubaybay at malayo man kayo rito sa amin. At salamat sa patuloy niyong pagsusubaybay sa gawain ng Panginoon. Amen? Okay, biblically, wala naman po dito sinasabi na ay mayroong Semana Santa. Wala tayong makikita dito sa Biblia. Okay? Pero makikita po natin dito ay yung pagkamatay ng ating Panginoon sa kanyang sakripisyo, sa parusa ng kanyang natamo dahil sa kasalanan lahat ng tao. Amen po? So, ngayon, ang ating pag-uusapan ngayon ay yung 7 salita, 7 huling wika ng ating Panginoon. Yung sinasabi natin, the 7 last words of Jesus on the cross. Okay? Or the 7 statement of Jesus on the cross. Amen po? Okay, sa oras na ito ay nais po natin alalahanin yung kamatayan ng ating Panginoon. Okay, so palagay ninyo, masama ba ang inaalala natin yung kamatayan ng Panginoon? Palagay po ba ninyo? Kasi sa panahon ito ngayon ay kailangan po natin sa panahon ngayon na inaalala yung salita ng Panginoon. Inaalala natin yung kamatayan ng Panginoon sa cross sapagkat yun po ay napakahalaga. Amen po? Okay, so ito nga ang binabagit ay yung 7 huling wika ng ating Panginoon. Bigyan po natin ito ng importansya sapagkat itong 7 huling wika ng ating Panginoon, siya po ay nasa cross. Tama po? Siya po ay nasa krus ng punito. Ibig sabihin ay nakapako na po siya roon, may kurunang tinig pa rin po siya, at may pako pa rin siya dito sa paang. Siya po ay liban po doon sa taman sa kanyang katawan, yung panahon, di ba? Yung mga tao na naroon sa kanilang harapan, na patuloy na kinukutya yung ating Panginoon. Okay? Iniisulto nila yung ating Panginoon. So ito ay bilang mga babala sa bawat isa sa atin ngayon sa kasalukuyan natin na ako sa totoo lang, hindi pa ako natutuwa pag mayroong gumagawa ng hindi maganda yung pag-iinsulto sa ating Panginoon. Okay? Pero makita niyo yung tao ngayon, kahit iniinsulto yung Panginoon, tumatawa pa yung mga tao. Hindi dapat natin ginagawa ng ganon yung ating Panginoon sapagkat hindi po biro yung ginawa niya sa atin. Tama po? Okay, so dito, ay liban dun sa ating Panginoon, ay mayroon po siyang 2 kasama. Okay? Itong 2 kasama niya na nabago po dun sa kaliwat kanan, ay sila po talaga ay nahatulan na magnanakaw. Na sila ay paparusahan talaga ng kamatayan sa cross. Okay? Pero si Jesus, sa totoo lang, wala po talaga siyang kasalanan. Okay? Wala po kasalanan dito yung ating Panginoon. Nagkamayroon lang po dito siya ng kasalanan dito, yung inago niya po yung lahat ng kasalanan ng tao. Sapagkat walang sino mang na mga otoridador na ipapako yung isang tao na walang sala. Sapagkat pag yun po ay pinako po nila na walang sala, sila ngayon yung mamumroblema. So kinakailangan, ang tao na ipapako nila doon, sigurado na mayroon silang violation o mayroon silang nagawa na kasalanan, saka doon ipapako. Sapagkat yung pagpako po sa cross ay parusa. Tama po? Hindi ka nang ipapako kapag wala kang kasalanan. Wala kang nag-commit na kasalanan. Kailangan na ikaw ay mayroong kasalanan. Okay? So, ang tanong bakit napako yung ating Panginoon? Di ba, binanggit ko na sa inyo nakaraang linggo, na ang Panginoon napako po siya doon sapagkat inago niya, kinuha niya yung kasalanan lahat ng tao. Kung kaya, siya ngayon ay nailipat po yung kasalanan natin na dapat tayo sana yung namatay doon sa cross na millions of cross. Di ba?
Millions of cross po, kasi isipin nyo, isa-isa tayo papako eh. Na tayong lahat ay mayroong kasalanan. Guilty tayo, na kailangan parusahan at patayin tayo doon, tig-isa tayong cross. Pero hindi po ganun yung nangyari. Ang nangyari po, kinuha ng Panginoon, na wala naman siyang kasalanan, talagang malinis yung ating Panginoon, para magkaroon siya ng kasalanan, kunin yung kasalanan ng tao at maipasa sa Kanya. Di ba nabanggit ko dito sa inyo nung nagraan na, halimbawa, Sister Enriqueta, mayroon siyang anak. Okay? Tapos yung kaibigan niya, nakapatay. So, ang parusa sa ating bansa, ano ang parusa po sa ating bansa pag nakapatay yung isang tao? Ikulong. Di ba wala pong Isilia Electrica po dito na, di po ba? Wala na po. So, alam na po ninyo, yung panahon parusa pag nagkasala ay ipapako. Dito sa atin ngayon, pag nagkaparusa po dito, halimbawa nakapatay, ulitin ko, yung kaibigan, halimbawa ni Sister Enriqueta, ay nakapatay po siya, ngayon ikukulong siya. Ang nangyari po, imbis na ikukulong yung kaibigan, sinabi ni Sister Enriqueta, huwag niyo na yung ikukulong. Ang ikulong niyo na lang, yung aking anak, payag ka? Ikaw, brother, payag kayo? Nagkasala halimbawa yung kaibigan mo. Ang parusa, ikukulong 10 years. Ngayon, mayroon kang anak. Sasabihin mo kay Brother Michael Jr., Mikey, dahil may kasalanan yung kaibigan natin, okay lang ba sa iyo na ikaw na lang yung sumagot, 10 years ka doon sa bilingguan? Payag kayo? Ikaw, brother, payag ka? Tapos isipin niyo na ikulong pa tapos yung nakalaya. Basket-basketball lang siya. Kung ano yung pinag... Samantala, yung anak mo, andong sa loob na gulungan. O papayag kayo na gano'n? O, di ba? Bakit ko pwede kwento sa inyo? Alam po ninyo kung inyong titignan ng maigi, ang nangyari po talaga sa atin kay katulad niya. Kinuha po ng Panginoon. Tingnan yung ginagawa kayo ng mga tao. Nagbubulakbol. Hindi inaalala yung ating Panginoon. Tama? Kaya nagtanong pa ako sa inyo na kung papayag kayo yung anak ninyo ay kapalit ng ikukulong. Tapos, nung naikulong na yung anak ninyo, nakita ninyo yung dapat na maikulong kung ano yung pinagkagawa. Ililipas-lipasan lang kayo, hindi kayo kikilalanin. Hindi kikilalanin si Enriqueta, si Brother Michael. Baliwala lang sa kanila. Di po ba? Yun po yung kalagayan natin minsan. Di ba? Madali tayo makalimot. Tinubos tayo ng Panginoon, pero parang baliwala lang siya. Di ba? Pero binigyan niya talaga yung buhay niya para sa atin. Masakit. Halimbawa, di ba? Anak mo, tapos binigyan mo ng pagkakataon para makalaya siya, para maging mabuti, tapos gano'n yung ginagawa. Anong mangyayari? Anong sasabihin niyo? Buti pa, hindi ko na lang sana Pero mababae niyo pa ba yun? Hindi na. Di po ba? Kaya gano'n po yung nangyari. Okay? So ngayon, ito ang ating sinasabing ang 7 huling wika o salita ng ating Panginoon Kristo. Pag-usapan po natin yung pisikal. Na ang Panginoong Isus ay anak ng Diyos at 100% siya po ay nagkatawang tao. Kaya pag-usapan natin yung pisikal. Sabi diyan, ang pisikal na pagdurusa ni Isus ay matindi. Pag sinabi pong matindi, sobra po yung kanyang naranasang paghihirap. Marami po kayong mga brutal na mga nangyayari pinahirapan yung tao. Sa panahon ng ating Panginoon, yung sabi diyan, ang pisikal na pagdurusa ni Jesus ay napakatindi. Isipin niyo mga kapatid yung bawat palo. Yung bawat palo sa ating Panginoon, yung ikaw ay duruhan, sampalin, tadyakan, suntukin. Sobra po napakatindi yung nangyari sa ating Panginoon. Bakit po siya sinusuntok? Bakit po siya dinuduruan? Bakit po siya, pati yung kanyang mga punit sa kanyang mga balat? Dahil po yung lahat ng latay doon ay dahil sa kasalanan ng tao. Dahil sabi po natin, hindi po doon ipapako si Jesus kapag wala po siyang kasalanan. Sapagkat pag pinako na walang kasalanan, ang ipapako doon yung nagparusa. Tama? Kaya sabi niya, ang pisikal na pagdurusa ni Jesus ay matindi. Pag ikaw ay pinalo, tumulo yung dugo, may kuruna ka pang tinik, kumpleto po lahat ang nangyari po sa ating Panginoon Jesus. Ito yung hindi naiintindihan ng tao. Kasi hindi mo kasi naranasan yung nangyari sa ating Panginoon. Napakatindi po yung kalagayan ng ating Panginoon. Basahin po natin. Sa Isaiah 52 verse 14, ito ang kanyang sinabi. Sa Isaiah 52 verse 14,
Basahin po natin ano. Ang sabi niya po rito sa 14, marami ang nagitla. Ano yung nagitla? Marami yung nangilalas. Marami yung parang ano yun? Yung nagitla, parang nabigla. Ano? Yung parang nabigla. Yung sabi niya na nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog, sa kanya'y halos di makilala kung siya ay tao. So isipin niyo po yung kwento ko po. Pag isipin po natin yung kanyang kalagayan na parang hindi na tao. Sobra po talaga yung brutal talaga yung pagparusa sa ating Panginoon. Okay? So ibig sabihin, bugbog na bugbog. Lahat po, parte po ng kanyang katawan, lahat po siya may latay. Lahat po yung may tama. Kaya makita niyo po dito yung binabagay po ni Isaiah na marami ang nagitla nang siyang nakita dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos di makilala kung siya'y tao. Isipin niyo po yun. So, ibig sabihin, sobra-sobra po talaga yung pagkabugbog sa ating Panginoon. Alam niyo, nung makita ito, na marami pong nabigla sa nangyari sa kanya, ito po, mga kapatid, ay dahil sa akin at sa inyo. Tama po ba? Kaya, hindi maganda na ang pangalan ng ating Panginoon ay atin na lang babaguhin siya. At sasalita lang natin ng mga ganun mga salitang hindi maganda sapagkat hindi mo alam yung ginawa sa iyo ng Diyos. Tama po? Hindi maganda na pagtatawa-tawanan natin yung ating Panginoon. Hindi po maganda yun. Kasi makita niyo po dito, hindi siya makilala. Talagang sobra yung, isipin niyo po yung nagparusa sa kanya, wala po silang awa. Talagang ginawa nila yung lahat sapagkat ang alam nila, inangkin ng Panginoon yung lahat ng kasalanan ng tao. Kaya ginawa nila yun. Tama? And then sabi dito, ito yung physical natin pinag-usapan ng ating Panginoon Jesus. And then sabi dito, sa 50 verse 6, ito naman ang kanyang sinabi. 50 verse 6. Sabi dito, hindi ako tumutol na bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. And then sabi niya, pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko at balbas. Ganyan din ang lurahan nila ako sa mukha. Isipin niyo mga kapatid, yung luruan ka nga lang hindi lang sa mukha, yung diyan ka lang dumaan, nakaka-insulto ng sobra, hindi po ba? Sobrang masakit na yun, talagang lilingunin mo Pero ang ating Panginoon, hindi po siya kumibo, para po siyang tupa. Pumunta na siya doon. Isipin niyo pati balbas, binunod po nila lahat ginawa sa kanya. Ganun po katindi yung parusa na nangyari sa ating Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo kanina, biblically, wala po talaga yung sinasabi natin Semana Santa. Wala po yun. Ang makikita natin sa Biblia, yung nangyari sa ating Panginoon na pinako po siya sa cross. Ginagawa natin ito ngayon sapagkat gusto po natin alalahanin, balikan yung mga nangyari sa ating Panginoon sapagkat marami pong tao ngayon ay nakakalimot at malimutan kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. Tayo nga rin po, di po ba? Kung ikaw magagawa sa isang tao na mabuti, mabilis na po siyang makalimutan. So, ito pa kaya? Di po ba? Kaya ito nga ating sinasabi dito ngayon, ating pinag-usapan yung kanyang physical na katawan. Okay, liban po doon sa nabanggit po dyan, may cross po siya dinala. Tama po ba? Pinasan niya po yung sinabi doon na halos hindi na po talaga siyang kilala, hindi na siya nagigla ng tao, na bigla talaga sa kanya sapagkat hindi niya alam kung tao pa siya o ano na siya. So, ibig sabihin, liban doon, pinapasan ng cross at may corona pa po siyang tinig. Alam niyo po mga ano pa kalayo pupunta ng Golgotha? Malayo pa po yun habang nilalakad ng ating Panginoon. Talagang pagod na po siya noon. Kahit inom ng tubig, ang masaklap doon, yung bawat ng paglakad niya doon ay tumutulo yung kanyang dugo. Yung bawat patak ng dugo na yan ay tumutulo. Pag yun po ay maalis sa ating katawan, uuhawin at pahihinain tayo. Ganun katindi po yung nangyari sa ating Panginoon. Ito yung physical na nangyari sa ating Panginoon. Hindi po natin siya nakikita. Hindi po natin nakita yun. Pero dito pa lang sa talata natin nabagay, hindi po siya makilala na hindi nila alam kung tao pa siya o ano na po siya.
So, ibig sabihin, sobrang talaga, brutal talaga yung pagbigay ng parusa sa ating Panginoon. So, kaya ngayon, mga kapatid at kaibigan, ano man yung nangyari sa ating Panginoon, bigyan natin ito ng halaga. Dahil ito ay para sa atin. Tama po ba? Kaya sa mga kapatid natin na sa malalayo, huwag muna natin isipin yung mga kasiyahan. Dapat bigyan natin ngayon ng pansin. Ano ba yung ginawa sa atin ng Panginoon? Kasi karamihan ngayon, nadadala tayo sa mundong ibabaw na ito kung ano yung ginagawa. Ang gusto lang ay mapasaya yung sarili. Walang problema tayo na maging masaya yung sarili natin. Pero alalahanin naman din natin yung ginawa ng Diyos para sa atin. Yung kanyang bugtong na anak. Okay? So, itong aming tatalakayin ngayon yung 7 huling wika ng ating Panginoon. Siya po ay nasa panahon po nung nasa krus na. So, ibig sabihin, kung hindi na po doon nakilala, baging doon po sa cross, nakapako na rin po siya rito. Pero nagsasalita po siya. Tama po? Okay, so ito yung 7 wika, ang huling 7 wika ng ating Panginoon. Number 1, ang unang salita ng ating Panginoon ay kapatawaran. Mahirap sa isang tao. Sa salita nga lang parang ayaw mo nang pagbigyan pa yung tao na patawarin ulit. Pero yung unang salita ng Panginoon, ang sinabi po niya doon ay kapatawaran. Maraming mga tao ngayon nakakalimutan yung magpatawad. Kaya inaalala lagi po natin ito, yung kamatayan ng ating Panginoon. Ulitin ko sa inyo, sabi ng Panginoon, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nasa puso ng ating Panginoon na halos hindi na po siya makilala kung tao pa siya. Pero tingnan niyo po mga kapatid, ano ang kanyang ginawa? Patawarin niyo sila. Diba? Ano po dito yung binabanggit po sa talata? Lucas 23, verse 34. Sa Lucas 23, verse 34, ito po yung kanyang binabanggit o sinasaad sa mga talatang ito. Verse 34. Okay, sabi dito sa 34, so sabi niya po rito, Lucas, tama po ba? 23 verse 34. Okay, sabi po dito sa talata, sinabi ni Jesus Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga ito ay nakatayo roon at nanonood, nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, ligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya ang Mesiyas, ang hinira ng Diyos. Tingnan niyo po yung ginawa po dito. Sabi niya, Father, forgive them because they don't know what they are doing. At makita niyo po dito kung paano sinapalaran yung kanyang damit. At dito, sinabi pa nila yung pag-iinsulto. Ngayon, kung marunong siya magligtas ng tao, iligtas niya ngayon yung sarili niya na andyan siya sa cross. Di ba? So, makita niyo po yung tao na yung mga nakakapanood, nakakita po nito, parang wala na po silang hapa. Yung kanilang isip at puso, wala na po. Kung titingnan niyo po dito, baliwala lang sa kanila yung pagpatay ng tao. Baliwala lang sa kanila, nasaktan ng tao. Di ba? So, tingnan niyo po dito, pinagatihan pa yung kanyang damit. At mapapansin po niyo dito na sabi, ililigtas niya ang iba, ililigtas naman niya ang kanyang sarili. Kung siya ang Mesiyas, ang iniran ng Diyos, nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Di ba? Isipin niyo mga kapatid, ang sakit sa kalooban, isipin niyo na lang po, nasa cross yung ating Panginoon, makikita niyo po yung salit-salit mga pananalita na hindi maganda. Di ba? So tayo mga kapatid, dito sa binabanggit ko po ngayon mga kapatid, ito po mga kapatid yung binabanggit ng Panginoon na kapatawaran. Na kahit sinaktan siya ng lahat ng tao, nilibak, ininsulto po siya, pero binibigyan niya tayo na kung mayroon mang mga nananakit sa atin, sobrang ka mang nasaktan at ikumpara mo sa Panginoon,
matuto ko pa rin magpatawad. Tama po? Kaya sabi dito nga sa ating binasa, ang kanyang kamatayan sa cross ay nagbabayad sa multa para sa iyong kasalanan. Multa, di ba? Alam niyo po na ang pagkamatay po ng ating Panginoon diyan, inyong makikita na dito ay pagbayad. Okay? Multa, di ba? Kailangan ibayad niyo kanyang sarili para sa atin. Ay sabi sa 1 Peter 3:18, ito po yung nababanggit, ang kanyang kamatayan sa cross ay nagbabayad. Sa Tagalog natin muna. Basahin natin sa Tagalog, sa 3:18. Sabi niya sa unang Pedro, tama ba yan? Sa unang Pedro, Tagalog? Hindi, ito na lang. So, basahin ko dito sa unang Pedro, chapter 3, verse 18. Okay, sabi dito. Unang Pedro, chapter 3, verse 18. Ang sabi niya dito sa 18, sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan. Upang iharap kayo sa Diyos, siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. So, ang ating Panginoon, siya po yung nagbayad ng ating kasalanan. Tama po ba? So, ngayon, pag mayroong mang gumawa sa inyo na hindi maganda, lagi niyong alalahanin yung ating Panginoon. Kung yung ating Panginoon ay marami po siyang dinanas na sakit sa katawan, kahit siya po ay nakapako na, nasasaktan siya, pero nagawa niya pa rin magpatawad. Kaya ang sino mang lahat ang naririto ngayon, matuto tayo magpatawad. Maging sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin ngayon. Kahit sino pa, ano pa yung ginawa sa'yo, matuto kang magpatawad. Narito ko sa mundong ibabaw na ito, hindi para mamuhay ka sa galing. Narito ko sa mundong ibabaw na ito, hindi para mamuhay, para manakit ng tao. Narito ka sa mundong ito, na para magpatawad. Tama po ba? Kahit ano pa, kahit bilangin mo pa at napakarami sa iyong daliri, yung nakagawa sa iyo ng kasalanan, lagi niyong iisipin na kung ang Panginoon ay hindi nga po siya magkilala, halos hindi nila alam kung tao pa siya dahil sa kalagayan, sitwasyon ng pagpaparusa sa kanya. Pero na kahit nasa krus na po siya, kahit palapit na po na siya ay mamatay, pero marunong pa rin po siyang magpatawad. Tama? Lahat tayo, itong inaalala po natin yung kapatayan ng ating Panginoon, lagi po tayo magpatawad. Huwag po tayo magtatanim ng galit, ng sama ng loob, ng puot sa ating puso, sapagkat hindi po yun makabubuti. Kung ikaw ay pinatawad ng Diyos, matuto ka rin magpatawad. Tama? Huwag kayong magsasabing mali po. Maling opinion po yung ideya ng tao na ang Diyos yun magpatawad, ako'y tao lamang. Hindi ho. Bilang mga mananampalataya at nakakilala sa Panginoon, huwag yung sabihin tao lang ako, kaya hindi ako Diyos. Di ba? Huwag ganun. Kundi kung bakit ka man ngayon naging born again, kung bakit ka man ngayon naging mananampalataya, ang iyong ginagaya ngayon ay yung yabak ng ating Panginoon na ikaw ay matuto magpatawad. Tama po? Huwag mong sabihin tao malang, uy, hindi ka naman Diyos, kaya hindi ka marunong magpatawad. Hindi ganun. Kundi lahat tayo ay magpatawad tayo. Magbigay tayo ng panibagong pag-asa sa bawat tao. At laging tatandaan, minsan din laging nagkakamali din tayo. Ano ang sabi ng Panginoon nung nagtanong si Pedro? Ilang beses ko pong papatawarin yung nagkasala sa akin? 7 times? 7. Diba? So, marami pong pagpapatawad kung ang isang tao sa buong araw na ito nagkasala sa inyo ng 10, patawarin nyo. Diba? May mga tao kasi ngayon, hindi marunong magpatawad. Sobrang napakatigyas ng kanilang puso. May mga tao na namatay na, dala-dala yung galit at puot at hindi na mapagpatawad. Huwag po natin gagawin yun. Kung maaari, kung nagkasala man sa ngayon, maging bukas pa rin ang puso mo sa pagpapatawad. Maging sa panahon na si Jesus ay nasa cross, pinakita niya na mismo doon. Sinaktan po siya, napakot po siya, pero nagawa niya, patawarin pa rin yung tao. Mismo sa panahon na yun, napatawad niya yung tao. At sana tayo ay patutuloy magpatawad. Okay? Pangalawa, ito yung una at ito yung pangalawa.
Yung pangalawa mga kapatid, na salita ng ating Panginoon ay yung kaligtasan. Sabi ngayon din, isasama kita sa paraiso. Di ba? So ngayon mismo, isasama kita. So itong dalawang nasa kaliwat kanan, na totoo na sila ay magnanakaw. Okay? So magnanakaw sila, kung titingnan po natin kahit kayo po, kung masama ang loob niyo sa mga magnanakaw, isa na mamatay na lang sila. Pero ito hindi ko mga kapatid. Okay? Ang Panginoon ay laging mayroong, nagbibigay lagi siya ng pagkakataon sa bawat tao. Tama po? Ito magnanakaw na ito dito, ang isa ay kinutiyak siya. Pinagsabihan siya ng hindi maganda. So, bakit yung isa, sabi niya, ito tayong dalawa, nararapat lamang sa atin na tayo ay ipagulit parusahan ng Diyos sa mamatay sapagkat tayong dalawa ay totoo na makasalanan. Tayo ay magnanakaw. Pero ang taong itong narito sa ating kalagitnaan na ito, wala siyang kasalanan. Di ba? Ito yung kanyang sinabi. Pero yung isa hindi. Di ba? Iba yung kanyang sinabi. So, puntahan po natin yung aklat na ito. Lucas 23, 39 to 43. So, Lucas 23, 39 to 43. Basahin po natin ha. 39 to 43, ito po yung kanyang sinasabi. Tinuya siya ng isa sa mga salarin, nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Messiah? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Isipin yung ginawa niya, di ba? Hindi sabi, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. Alam po nung isa, hindi sabi dito, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay bukas po ito para sa lahat. Okay? Tinitingnan dito lang kasi ng ating Panginoon na yung puso natin, kung paano natin siya tatanggapin. Di ba? Itong magnanakaw na ito, wala naman siya sa panahon na yon, sa oras na yun, para itaas yung kamay, siya bumalakpak para may ipakita na siya ay naniniwala sa Panginoon. Kundi, siya po ay nasa cross sa panahon na nun. Wala siyang pagkakataon para tanggalin yung kanyang kamay para palakpakan ng ating Panginoon. Wala po yun sa panahon niya nun. Kundi, ang nakita nun ng Panginoon ay yung puso ng isang tao na nagsisisi. Di po ba? Ang kaligtasan ay bukas para sa lahat. Pumapalakpak tayo sapagkat wala po tayo sa panahon na gaya niya. Hindi po tayo nakapako. At tayo ngayon ay mayroong kaligtasan. Pumapalakpak tayo, ginagamit po natin yung lahat ng bagay dito sapagkat sinasabi natin, mayroon kami kaligtasan. Pero ang taong ito, hindi niya na po magagawa yung ginagawa natin ngayon na pumapalakpak, umaawit tayo sapagkat magkirot at masakit ang kanyang nararamdaman. Tama po ba? Ano yung nakita ng Panginoon? Ang nakita ng Panginoon dito ay yung kanyang taos-pusong pagsisisi sa kanyang ginawa. Matuwid, sabi niya na tayong dalawa ay parusahan dahil tayo ay mayroong nagawang masama. Pero ang tao itong ating nasa gitna, wala siyang nagawa. Siya ay matuwid. Ano nito mga kapatid? Subalit yung isa, sige, kalagin mo ngayon ano mo at iligtas mo kami, pati kami dito iligtas mo. Sa panahon natin ngayon, hindi po nawawala mga tao na marami ng insulto. Pero kapatid, sa bawat ginagawa nila ito, darating at darating ang araw, ang Diyos yung magbibigay ng parusa sa bawat isa. Sa lahat ng ginagawa natin. Tama po. Di ba na lamang kung gano'n yung kanyang di ba na lamang kung katulad po siya ng isang lalaki na sinabi niya na marapat lamang na ito gawin sa atin sapagkat tayo nagkasala at nagkamali. At ang sinabi niya dito, ang sabi niya sa talata, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag maghahari ka na. Okay?
sumagot ang mga hindi, isasama kita sa paraiso. Una na gusto lang na makita ng Panginoon sa atin na maghahari ang Diyos sa buhay natin. Di po ba? Yan yung napakahalaga. Ayan, ngayon ay kasamahin kita sa paraiso, maniwala na ang buong puso kay Jesus at ililigtas kanya sa pamamagitan ng kanyang dugo at katwiran gaya ng pagkaligtas niya sa naipako sa cross na magnanakaw. Yun po ay magnanakaw. Kung kayo ay mag-isip, huwag nyo na yan iligtas kasi magnanakaw siya. Pero ang Panginoon, lagi po ninyong isipin yung aking binabanggit po dito, ang Panginoon ay nasa cross na po. Ando na po siya sa cross. Okay? Ando na, nasakta na po siya. Pero makita po ninyo na kahit nasa cross po siya, nagbibigay siya ng pagkakataon sa mga tao upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Tama? So, kayo ba naniniwala na tayo lahat ay ligtas na? Ha? Hindi kayo naniniwala? Ito mga kapatid nagsasalita po siya, ganito lang po yung mga kapatid, nagsasalita na, kung maaaring lang po Panginoon, huwag mo kalimutan sa paghahari ninyo. Oras mismo po yun doon. And then sinabi ni Jesus, ngayon din, ang tanong ko sa inyo ngayon, naniniwala ba kayo na mayroon kayong kaligtasan? Tama po ba? Yan yung isang magandang bagay. So, sa buhay natin, ang Panginoon, kaya siya na-real sa cross, nang pinakikita niya na kaya niyang iligtas ang sangkatauhan. Amen po? So, tayong lahat ay mayroon na pong kaligtasan sa ating Panginoon. Okay, so yan po yung pangalawang huling salita ng ating Panginoon. So, pangatlong huling salita ng ating Panginoon ay yung pagmamahal. Diba? Pag-usapan natin yung pagmamahal. Ito ay yung pagiging matatag na ugnayan natin sa ating Panginoon. Okay? So, sabi dyan sa Juan, chapter 19, 25 to 27. So, basahin natin. Chapter 19, 25 to 27. Basahin ko po sa 25. Nakatayo sa tabi ng cross ni Jesus ang kanyang ina. Okay, nakatabi. At ang kapatid na babae itong si Maria na asawa ni Cleopas. Narawin si Maria Magdalena. Na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, sa tabi nito kanyang sinabi, Ina, narito ang iyong anak. Sino yun? Narito ang iyong anak. Nasaan si Jesus? Nasa cross. Yung sabi niya. And sabi dito, ang sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Sino yung sinasabi niya? Nung nasa cross, at sabi, narito ang iyong ina, ay narito ang iyong ina. Yung alagad yung sinasabi niya. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Okay? So, ang Panginoon, bawat isa sa atin, bilang mga mananampalataya, na karinaway ang bawat isa sa atin ay naroon yung ating pagmamahal. Hindi po sana po siya nawawala. Okay? O sabi diyan, kailangan mong maalagaan at ang tagubilin sa alagad. Okay? Ito mga kapatid, ang Panginoon Jesus, hindi lang ministry doon sa ibang tao. Hindi lang po siya nagpapagaling at pinapakain at lahat ng mga nangangailangan, hindi lang yun. Mahalaga din sa kanya ang ministeryo niya sa kanyang pamilya. Tama po. Ang sabi niya, andoon sa talata, andoon yung kanyang ina. Tama po ba? So, ang kanya dito, ang gusto ng Panginoon na maipakita dito sa atin at doon sa mga alagad, ay maalagaan. Okay? So, tayong mga anak na narito o mga magulang. Tulad po nito ni Jesus, andun yung kanyang ina. Na kahit nasa cross na po siya, andun yung kanyang pagmamahal sa kanyang magulang. Na kahit siya ay mamamatay ron, pero iniwan niya po yun na kung maaari lang, alagaan ninyo yung aking ina. Diba? So, tingnan po ninyo mga kapatid, lahat tayo mayroong ibinigay ang Panginoon na dapat natin alagaan.
may tagubilin yung ating Panginoon. Hindi lang sa pamilya. Ano ba yung ministeryo na ibinigay sa iyo ng Panginoon na dapat mong alagaan, na dapat mong mahalin? Di ba? Bawat ibinigay sa atin, dapat minamahal po natin yon at binibigay natin yung buhay natin doon sapagkat yun yung nararapat. Ang ating Panginoon, mahal niya tayo. Binigay niya yung kanyang buhay para sa ating lahat. Tama po? Kaya dito, makikita natin na bilang mga anak, mga bata na narito, kayo ay mayroong mga magulang. So, alalahanin ninyo ang inyong mga magulang. Okay, kahit sabihin, wala namang perfectong magulang. Tama po? At wala rin perfectong mga anak. Lagi niyong intindihin, paano ba ninyo maipapadama ang pagmamahal ninyo sa iyong mga magulang? Marami ngayong mga bata, hindi na po natin maililingid, maitatago, makasuwain sa kanilang mga magulang. Hindi po dito yung iniiwan ng Panginoon. Ang iniiwan ng Panginoon Hesus dito sa kanyang magulang ay mahalin, alagaan. Tama po ba? Kupkupin. Pero isipin ninyo ngayon mga kapatid, mga magulang. Minsan ngayon may mga magulang matanda na, minsan hindi inaaruga ng mga kanilang mga anak. Saan nilalagay? Na dapat sana sila yung mag-aruga. Saan nilalagay yung kanilang anak? Ay yung kanilang magulang? Sa? Biro, tama? Doon nila ninadala. Next sila ay mayroon ng mga kakayanan na paralagaan yung kanilang magulang. Mapalang po yung mga bata, yung mga anak na umaalaga sa magulang. Pero mayroon din mga kabataan ngayon na parang nagdidiri sa kanilang mga magulang. At sana huwag po ninyong pagdirian nyo sapagkat kayo'y isinilang dito, tayo natin isinilang dito, hindi po sila nagdiri sa atin. Di po ba? Sa bawat pagdumi natin, mga bata pa tayo, sino po yung naghuhuga sa atin? Yung magulang natin. Pero sa pagtanda ng magulang natin, dapat tayo ay hanggang tayo arugain, alagaan, at huwag po natin kalilimutan yung tagubilin po ng ating Panginoon. Anong ginawa po dito ni, ano po yung ginawa ng alagad? Sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Nagkakalungkot lang, di ba? Minsan yung sarili mong magulang, di mo kayang patirhin sa iyong bahay. Diba? Nagkakalungkot lang. Mayroon ka ng sariling pamilya, nakapagpunta ka na ng bahay, pero hindi mo mapapasok ang iyong nanay o magulang mo sa iyong bahay. Pwede ba sila magbakasyon doon, pero dinilimitahan natin. 1 week ka lang na, uwi ka na pagkatapos. Diba? Kahit igala mo naman din sana, ipasya mo yung nanay, hindi mo magawa. Dahil minsan, ang sagot natin, busy kami. Di ba? So, ito yung mga bagay na dapat po natin alalahanin. Ito yung pangatlo, na yung pagmamahal. Nararamdaman pa kaya ito ng mga magulang o nararamdaman pa rin kaya ito ng mga bata sa kanilang magulang? O, di ba? Maraming mga bata ngayon makapagsalita sa magulang, hindi ko natatanggap. Minsan, narinig ko sa ibang magulang, pag makapagsalita, akala mo, sila yun ang palaki sa kanilang magulang. Di ba? Salita na kung saan hindi mo matatanggap. Iba ngayon yung panahon ng mga kabataan. So, kaya tayo ngayon na dapat ng mga nakikinig, alam natin yung salita ng Panginoon, this is sana yung unay nakikita sa ating mga kabataan ngayon na ang patuloy natin pag-alang at pagmamahal sa ating mga magulang. Di ba? Sumisan yung magulang na pupuno, nakakapagbitaw din ng salita o di kaya nasasaktan yung kanyang anak dahil sa ginagawa ng anak. Di ba? So bilang mga pamilyang Kristiyano, yung mga bata, huwag po natin ugaliin na gano'n lamang tayo magsagot sa ating magulang. Kung atin ang Panginoon, kahit na po siya ay mawawala na, mamamatay na po siya ron, pero tingnan niyo po kung paano niya pinahalagahan ang kanyang magulang. Iniwan niya yon sa kanyang alagad. Ang Panginoon sa bawat isa sa atin mayroong iniwan. Sabi nga, may babasahin ako sa inyo dito May babasahin pa ako sa inyo sa Ephesians chapter 6, verse 1, 2, and 3. Puntahan po ninyo.
6 hanggang ano na lang po. Hanggang 3 lang, sabi niya. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Tama po ba? Tama po ba yung binabasa ko? And children, obey your parents in the Lord because this is right. Ephesians chapter 6, verse 1 hanggang 3. 2. Igalang mo ang iyong ama at children, obey your parents in the Lord because this is right. And 2. Honor your father and mother. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Di ba? Which is the first commandment with a promise. Okay? Sabi diyan, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na mayroong kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Verse 3. Verse 3, ang sabi, that it may go well with you and that you may have a long life in the land. O, di ba? So, sabi dito, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Ang sino man hindi gumagalang sa magulang, hindi giginhawa ang buhay at hindi hahaba ang kanyang buhay dito sa ibabaw ng mundo dito. Tama? Nabasa niyo po? Ephesians chapter 6. Kaya sabi niya, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Yung mga bata na marunong bumalang sa kanilang magulang. Dahil hindi ginawa ka, hahaba ang iyong buhay. Pero kapag ikaw ay isang anak na lapastangan sa iyong magulang, hindi ka giginawa. Hindi lalawig ang iyong buhay sapagkat ikaw ay lapastangan bata. Okay? So yan yung pangatlo. Huling wika ng ating Panginoon. Pang-apat. So, pang-apat na tayo. So, malapit na tayo po. Salamat ha sa inyong pagdalo. Pang-apat. Ang pang-apat na salita ay dalamhati. Dalamhati. So, sa panahon ng ating Panginoon, naramdaman niya kung gaano yung sitwasyon niya, yung kanyang kalagayan, yung pagdadalamhati. Mayroon ako sa inyong itatanong ngayon. Hanggang kailan kayo maniniwala sa Diyos? Hanggang kailan kayo maniniwala sa Panginoon? Hanggang kailan yung pananalig natin sa Diyos? Kasi sa panahon ng ating Panginoon nasa cross na po rito, siya po ay nagdalamhati. Di ba? So, dito mga kapatid, sa pang-apat, ay makikita natin na may mga tanong sa buhay na walang madaling paliwanag kapag ikaw ay naroon na sa isang sitwasyon. Tama? Dito sa panahon ng ating Panginoon, sabi may mga tanong sa buhay na walang madaling paliwanag. Tama? Di mo talaga ma-explain. Di mo alam kung ayaw mo na magiging Kristiyan o itutuloy mo pa yung pagiging Kristiyan. Di mo alam kung susundin ko pa ba yung utos sa akin o aatras na ako. Di ba? Itong sa awit 22, ito ay panambitan. Ito ay panambitan na kung saan ay masakit na sa kanya na parang tila sa kanyang paningin ay wala na ang Diyos. Di ba? Ito po yung kalagayan ng ating Panginoon. Ano kaya? Baba na ako sa cross? Hindi ko na kaya. Di ba? Ito yung pang-apat. Yung panambitan na ng Panginoon. Ang talatang ito sa Matthew 27:45 hanggang 46. Papuntahan po natin. Sa Matthew, ano po ito? 27:45 to 46. Ito po yung 27. Basahin po natin. 27:45 hanggang 46. Sabi dyan, mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito yung dalamhati ng ating Panginoon. Ayaw ko na tuloy, ang sakit pala. Ito yung dalangin ng ating Panginoon. Ama, bakit mo ako pinabayaan? Yung bighati, yung kanyang nararamdaman. Dito natin ma-realize mga kapatid ngayon kung kaan talaga kabigat yung kasalanan ng tao. Yung panahon ng ating Panginoon, yung kanyang dalamhati,
Doon niya talaga naramdaman yung bigat na yun. Okay? Sobrang napakabigat. Hindi. Kaya sabi ko dito sa tanong natin kanina, mayroong mga tanong sa buhay na walang madaling paliwanag. Kapag ikaw ay humaharap sa sitwasyon na panahon katulad nito ng ating Panginoon, maging tayo. Minsan sinusukol tayo ng problema. At tatanungin ko kayo, minsan ba yung dumating sa buhay ninyo na gusto niyo sumubok ayaw niyo ipapatuloy ang pagiging Kristyano? Sana wag naway humantong yun doon. Kung babalikan po natin yung awit 22, ito ay parang bitan na Panginoon, pinabayaan mo na ba ako? Pero yung itong dalangin, itong parang bitan sa awit 22, yung kinahuli-ulihan, yung pagtitiwala. Tama po? Itong ating Panginoon, nagdalamhati po siya. Di ba? Pero kahuli-hulihan, mapapansin po natin, natuloy din yung kalooban ng Diyos. Tama po ba? So, sa panahon ng ating Panginoon, mahirap isipin ano kaya ang naglalaro sa isip ng Panginoon. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May mga tanong tayo na hindi agad natin masasagot. Kahit ikaw mismo, hindi mo masasagot. Di ba? Kaya sabi dito, sa binanggit natin na may mga tanong sa buhay na walang madaling paliwanag. Di ba? Minsan pupunta ka sa ibang tao at ikaw ay mapapa-advise, magka-counsel. Minsan madaling magbigay. Pero ang hirap ko ng kapatid. Tama? Kasi may lang naglalaro sa isip natin. Kaya sabi dito sa ating binasa sa talata na ito, na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ganon yung kanyang naramdaman na kinuha niya yung kasalanan ng lahat ng tao. Napunta po sa kanya. Yung bigat, ang bigat nito. Di ba? Ganon po kabigat mga kapatid. Then 47, narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Di ba? So, may mga bagay na katulad po nito, yung ating Panginoon na sa kabila ng lahat ng pagdadalamhati niya, siya nanambitan sa ating Panginoon. Pero mapansin po ninyo na hindi po siya umatras. Bagos, tinuloy niya yung laban niya. Alam niyo yung kanyang pinaglalaban? Ikaw at ako. Tama po ba? Ikaw at ako. Kaya itong araw na ito, itong kamatayan ng ating Panginoon, dapat nating inaalala. Itong nangyari po sa Kanya, dahil ito sa akin. Pinahalagahan ka ng Panginoon. Kung may mga tao hindi nagpapahalaga sa iyo, ang Diyos pinapahalagahan ka. Tama po? Okay, yan po yung pang-apat na huling wika ng ating Panginoon. Doon tayo sa panglima. Sa panglimang salita ng ating Panginoon ay yung pagdurusa. Ito yung binabanggit natin na sabi natin kanina sa book of Isaiah na parang di mo alam kung tao siya. Di ba? Ito na yung pagdurusa. Kung bakit siya naroon sa cross ay pagdurusa. Ang totoo, wala pa siyang kasalanan. Nagkaroon dahil sa atin. Okay? So, sabi dito, sa Juan 19:28 to 29. Puntahan po natin. Juan 19:28 to, tama po ba? Juan 19:28 to 29. 28. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na nanaganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. Sabi niya. Sabi niya, may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak, itinubog nila ito ang isang espuma, kinabit sa sanga ng isupo at idinit sa kanyang bibig. Okay. So ito po yung mga kapatid. Sa pagkakataon na ito, ang sabi ng ating Panginoon ay nauuhaw siya. Okay. I'm thirsty. So, naganap na, sabi niya dito. Okay, sabi niya sa panglima sa atin, yung pagdurusa. Then, sabi dito, ipinakikita ng versikulong ito, ang matinding pagdurusa na pinagdadaanan ni Jesus upang magbayad para sa iyo ng mga kasalanan. Dito niya na nararanasan yung bigat, yung pagdurusa niya. Kaya sabi niya sa Isaiah 53 verse 5, basahin natin.
Isaiah 53 verse 5, ito naman ang kanyang sinasabi. Okay, Isaiah 53 verse 5. Basahin ko po Okay, sabi niya dito sa 53 verse 5, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Tama? And then sabi niya, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamon niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So palagay niyo ilang hampas kayo tinanggap ng ating Panginoon. Hindi po yun mabilang. Kung paano po siya hinampas. Diba? Ito yung pagdurusa niya. Okay, ang Panginoon ay nagdurusa siya dito sa ating mga kasalanan. Okay, ang Panginoon sa panahon ito, siya ay nauuhaw. Okay, sa panahon ito na sino yung kasama ng ating Panginoon? Nasaan yung kanyang mga alagad? Okay, uhaw na uhaw po siya rito. Ang nagsubo sa kanya ay yung tao doon sa may supo at nalagyan na maasim at inabot sa kanya. Hindi kamay na kundi mayroong may kaya mo na tapos inabot mo sa kanya doon sa kanyang bandang bibig. Nauhaw siya. May mga tao na minsan uhaw na uhaw kang makita pero hindi mo sila makita. Mga taong kailangan mo, kasama mo, pero nung panahon na ikaw ay nagdurusa para sa kanila, nasaan? Di ba? Sa buhay natin, mga kapatid, ang Panginoon sa bawat isa sa atin, siya'y nauuhaw para sa iyo. Amen po? Sa lahat na nangyari sa Kanya, na nasaan kaya yung aking mga anak? Di ba? Nasaan kaya yung aking mga kasama? Sa panahon ng ako ay nagpakain, sa panahon ng ako ay nagpagaling, nasaan sila? Di ba? Panahon na hinahanap mo na mapalakas na kahit ikaw ay naroon. Okay? So, mapapansin po natin na may mga tao talaga maging sa panahon ng ating Panginoon na hindi talaga sila seryoso na nagtitiwala sa Panginoon o naglilingkod sa Diyos. May ano lang talaga ay para is to serve. O di kaya, mayroon lang talaga kasama ang Panginoon doon para makuha lang yung kanilang kailangan din. After that, okay na yun. Sana ang Kristiyano ay hindi yung gano'n. Naroon tayo na kasama natin ang Panginoon. Maging kasama natin sila hanggang bukas ng ating buhay. Kasama natin sa sana. Pero dito sa panahon katulad nito, katunayan, na mayroon pa sa kanya nagkatulong alagad na kasama niya. So, walang iba, kundi si Pedro. And then, sino yung isa na ibinta? Ang nagbinta sa kanya, walang iba kundi si Judas. Di ba doon mayroon pa? Hindi pa talaga lubos siya na natitiwala sa Panginoon. Walang iba kundi si Tomas. Di ba? So, napakaraming mga kapatid. Sa panahon na yun na siya ay nauuhaw, kailangan niya, so wala. So, bilang mga Kristiyano maging sa panahon natin ngayon, hinahanap po ba talaga natin ang ating Panginoon? Ano lang tayo, ano lang yung ginagawa natin para manood sa Kanya, mapalakpakan natin siya, at kung may makuha tayo, tatanggapin natin. Pero sa panahon, siya po ay naroon na sa Diyos. Nasaan sila? Ano ang sinabi ng ni Pedro? Hindi ko yung kilala, hindi ko yung kasama. Nung si Judas, binintay niya ang Panginoon. Ang hahalikan ko, yun. Hindi maganda yung halik ni may mga halik na hugas. Mahirap, So, binibita ka na pala. Sana, ito mga kapatid, ay maging paalala sa atin na ang Panginoon na kahit na po siya, kailangan ka pa rin ng Panginoon. Di ba? Kung mahal natin ng Panginoon, lubos tayo nagtitiwala sa Kanya, kahit anong dusa, kahit anong hirap, dahil siya ay naghihirap dito, magpakahirap din tayo. Di ba? So, basta magkakasama. Hindi yung kasama ka lang sa ligaya o sa sagana. Hindi ganon. Ang Kristiyano ay sama-sama sa kasaganaan
o sa kahirapan ay dapat ay magkakasama. Hindi lang tayo magkakasama dahil na magsaya kayo kung okay, nalungkot ka sa umiiwas ka na sa'yo, malungkot, hindi ko na kailangan, pagmamay, may sa akin. Ay, hindi ganoon. Sa malungkot at sa masaya, magkakasama dapat ang buhay ng isang Kristiyano. Okay? So, pang-anim. So, palapit na tayo. Pang-anim ay yung pagbabayan ng kasalanan. Yan. So, basahin natin yung pagbabayan ng kasalanan. So, dito sa talata na aking babasahin, sa aklat ng Juan 19 verse 30, ito ang kanyang sinasabi. 19 verse 30, ito ang sinasabi. Sabi niya, nang masipit ni Jesus ang alak sa kanyang ay kanyang sinabi, naganap na, iniyukayot niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ayan, when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. Then, bowing his head, he gave up his spirit. Okay? So, sabi dito, sa talata ng pang-anim na yan, naganap na, binayaran ni Jesus ng buo ang pagbabayad para sa ating mga kasalanan. Minsan at sa buong panahon sa cross. So dito sa pang-anim na ito, dito na natin masasabi na naganap na. Ibig sabihin, nung naganap na po, yung sinabi niya dito ay binayaran niya na ng buo yung ating kasalanan. So wala pong kulang, kundi buo ang ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay. Okay? Sabi niya, ulitin ko, naganap na. Nang ibig sabihin, binayaran ni Jesus ng buo ang pagbabayad para sa ating kasalanan. Minsan at sa buong panahon sa cross. So ibig sabihin, minsan lang po dito pumunta ang Panginoon para bayaran ang ating kasalanan. So hindi na po muli siya dito babalik para magbayad ng ating kasalanan. Dahil sabi niya, buo at sa buong panahon. So wala na. Ibig sabihin, ang kanyang pagbabalik dito ay kukunin ang lahat ng nananampalataya sa ating Panginoon. Clear po ba yun? Tama? So ibig sabihin, buo na pong binayaran niyo ng Panginoon, buong panahon na po yun, bayad na po yun. So wala na pong dapat pambayaran yung tao. Ang malungkot na ngayon mga kapatid huwag kayong maniniwala kasi biblically, hindi po nagutos ang Panginoon na penitensya. Hindi nyo kailangan magpenitensya sa inyong sarili. Hindi dapat yung ginagawa. Bakit natin gagayahin yung Panginoon at ikaw ay magpipenitensya? Wala pong inuutos sa Biblia na ikaw ay magpenitensya. Wala pong sinasabi ang Biblia na magpasal ka ng cross. Wala pong sinasabi ang Biblia na ikaw ay magpapako sa cross. Diba? Wala pong sinasabi na babae magpapako sa cross. O, diba? May babae magpapako kayo sa cross, diba? O, anong tawag doon? Kung si Kristo ay lalaki, Kristo. Pag sa babae ay Kristo. Ang dami, may naging Krista din ngayon O, di ba? So, hindi mo ganon. Wala pong ganon sa Biblia na magpenitensya. Ang dito ay kailangan mo maniwala, manampalataya ka sa ating Panginoon. Hindi mo kailangan saktan ang iyong katawan. So, mali-mali po yun. Hindi natin kailangan sugatan yung ating sarili sapagkat hindi mo mababayaran yung sarili mo. Ang nagbayad talaga sa iyo, walang iba kundi ang ating Panginoon ng buo. Siya lamang yung karapat-dapat na magbabayad sa lahat ng tao. Tama po? Kaya huwag kayong maniniwala, wala pong nasusulat po dito na ikaw ay magpenitensya, paduguin at magkuruna ka ng tinig, magpapako sa krus. Diba? Pagkatapos pagpapako sa krus, makita mo, nag-iinuman ng Diyos Gili. Diba? Naglasing-lasing na doon. Di buti na yung natalo na yung anghel ng Diablo kasi sa Jin, diba? Sa Jin, di ba may anghel doon dalawa? Natalo yung anghel nung pagpinalitan. So, huwag po natin gawin yun. Sapagkat ang pagbabayad po ng kasalanan, wala pong nilagay na ikaw yung magbayad. Ang Panginoon po, yung
magbabayad. Di ba? Kaya yan po, naganap na. Naganap, binayaran ni Jesus ng buo ang pagbabayad. So, hindi mo na yung kailangan. So, anong dapat natin ginagawa ngayon? Dapat kang maniwala at sambahin mo siya. Dapat sinasamba natin, hindi yung sinasakta mo yung sarili. Hindi gano'n. Huwag mo parurusahan. Kaya nga ang Panginoon napako sa cross para kunin na lang sagutin yung lahat ng kasalanan ng tao. So, mula ngayon, kung mayroon man kayo nakikita o kung gumagawa man kayo noon, huwag niyo gawin. Sapagkat hindi po kayo yung magbabayad noon. Ang Panginoon tapos na po yung bayaran. Hindi niyo na kailangan. Okay? Hindi niyo na kailangan gawin yun. Okay? So, okay po. So, panghuli, pang-pito, ay salamat sa Panginoon. Ay, basahin muna natin sa Hebreo chapter 10, verse 10. Sa Hebreo chapter 10, verse 10, ito naman ang kanyang sinasabi. Sabi dito sa 10, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at siya ay sapat na. Pag sinabing minsan, mas po yun at sapat na yun. Pag sinabing minsan at sapat, wala nang idadagdag. Diba? Isa lang. Isa lang po siya na inahain niya yung kanyang sarili, inaalay niya po yun, din sapat na yun. Hindi mo na kailangan magpakasakit pa. Ang Panginoon na po ang gumawa nun. Okay? So, ano pa po? Hebreo 14, sa kapatwid, sa pamagitan ng isang ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinagpagigbanan magpakailanman ang mga nilinis niya. Okay? So, tayo ay tinuturing na banal ng ating Panginoon. Doon lahat tayo ay nalinis na. Okay? So, panghuli, mga kapatid, at ang ating pangpito. Ang pangpitong salita ng Panginoon ay yung pagsuko sa Diyos. Tama po? So, ang ginawa po dito ng Panginoon, yung kanyang panghuli, anong sinabi po sa talata? Lucas 23:46. Tingnan natin sa Lucas 23:46. Pakilagay po. Ang sinabi po dito sa talata na ito, basahin natin Lucas 23:46. Lucas 23. And Jesus called out with a loud voice, Father, into your hand I trust my spirit. Seeing this, a breath is last. Okay? So itong pinakahuli po dito, mga kapatid, makikita po natin dito yung pagsuko po ng ating Panginoong Hesus. Sabi diyan, yung pagsusuko. Ipinakita ni Hesus ang kanyang ganap na pagsusuko sa Diyos, ang Ama, sa kanyang huling salaysay bago ng kamatayan. Mula sa una hanggang sa huli, ginawa ni Jesus ang kagustuhan ng Diyos. Ang kagustuhan ng Panginoon, siya ay mamatay, ipako sa cross. Ginawa yun ng Panginoong Jesucristo. Mula sa una hanggang sa huli, ginawa ni Jesus ang kagustuhan ng Diyos. Tama po? Tayo lahat, mga kapatid, maging ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus, ibinigay niya sa Diyos. Isinuko niya ang lahat. Okay. Ikaw at ako ngayon, mga kapatid, panahon ito para isuko natin yung buhay natin. Tama po? Kung ano man yung binayaran ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan, sana ngayon, di mo na yun ginagawa. Tama po? Sapagkat yung kasalanan na yun ay binayaran na yun. Subalit, kung patuloy mo pa rin yung ginagawa, paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan niyo, ay tila parang gusto mong muling ipako ang ating Panginoon Hesus. Ang mga taong hindi na nagpapatuloy po nun, ayaw na po nila alalahanin pa yung ginawa ng Panginoon Hesus. Sapagkat hindi po nagigla yung mga tao, hindi nila alam kung tao ang ating Panginoon Hesus. Tama po ba? Ito yung panahon na yung pagsuko kung paano isulong ko ng ating Panginoon yung kanyang buhay, yung huling hininga mula umpisa hanggang matapos ginawa niya yung kalooban ng Panginoon. Tayo din na halimsanay, tayo din ay ibigay po natin sa ating Panginoon yung ating mga buhay. Okay, mayroon po dito isang sentoryo o isang
Pangalan ito, isang kasama po dito ng ating dito sa nung nasa cross yung ating Panginoon, 23:47, ang sabi niya po dito, nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay nga, patuwid ang taong ito, sabi niya. So, liban po doon sa isang taong magnanakaw, na sabi ngayon mismo ay isasama kita sa paraiso, may isa pa po rito tao na doon ay sinabi, purihin ang Diyos. Siya ay totoo na siya ay anak ng Diyos. Sabi niya, with the centurion saw what happened, he began to glorify God, seeing this man really was righteous. Di ba? Bagay sa kahuli-hulihan, mga kapatid, nung matapos na po yun, may isa pa na nagpuri sa Panginoon na totoo ang ating Diyos. Okay? So tayo lahat, sinuko niya yung kanyang buhay, purihin. Sabi niya, he began to glorify God, seeing this man really was righteous. Okay? Kaya sinuko niya rin yung buhay niya na totoo pala ito si Jesus. Ikaw, kapatid, sa panahon natin ngayon, sinusuko mo ba ang buhay mo sa ating Panginoon? Naniniwala ka ba sa ating Panginoon Jesus? Ang Panginoon Jesus ay Diyos at siya ang nagligtas sa ating lahat. Amen? So ito yung pinakahuling wika ng ating Panginoon. So binigyan niya ang kanyang buhay, bagay sa kahuli-huli ng kanyang buhay, yung isang senturyon o yung isang kapitan, ay bagay siya ay nagpuri sa Panginoon, purihin ang Diyos sapagkat totoo na ito ay matuwid. Tama po ba? So tayong lahat ngayon, ang paalala sa atin ng ating Panginoon, isuko natin yung ating buong buhay sa Kanya. Hindi kalahati. Hindi one-fourth. Okay? Kung mayroon kang isinuko, hindi lang yung kamay. Kung mayroon kang isinuko ngayon sa Panginoon, hindi lang itong ating paa. Kung may isinuko ngayon may isinuko ka sa ating Panginoon, hindi lang yung ating bibig. Kung may isinuko ka ngayon sa ating Panginoon, hindi lang yung tainga. Hindi lang yung mata. Kundi yung buo ng ating katawan ay dapat natin isuko sa Panginoon. Amen po? Okay. Sa ating panguli, mga kapatid, sa ating pagtatapos, sabi dito, sinabi ni Jesus mismo, sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Saan natin matatagpuan? Sa 14, verse 6 ng 1. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can see the kingdom of God except through me. Okay? And then sabi dito sa talata, kung hindi mo pinagkakatiwalaan si Jesus, ikaw ay nawawala. Paliwanag po. Dito sa ating nabanggit ngayon, ito mga kapatid yung aking babanggitin sa inyo. Kung hindi mo pinagkakatiwalaan si Jesus, ikaw ay nawawala. Then, gaano man kabuti, gaano mo man kadalas magpunta sa simbahan, o basahin ang Biblia mo, ikaw ay nawawala kung hindi ka nagtitiwala kay Jesus. Mahalaga po yung nagtitiwala. Tama po? Sana lahat tayo ngayon naririto, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. At hindi natin basta-basta isusuko yung ating pagtitiwala. At uulitin ko sa inyo, sabi diyan, kung hindi mo pinagkakatiwalaan si Jesus, ikaw ay nawawala. Tama po? And then, gaano ka man kabuti, gaano mo man kadalas magpunta sa simbahan, o basahin ang Biblia, ikaw ay nawawala kung hindi ka nagtitiwala kay Jesus. Marami pong pumupunta ng simbahan na hindi naman talaga nagtitiwala. Marami din po nagbabasa, pero hindi nagtitiwala. Marami din mga tao na mabuti, pero hindi nagtitiwala sa Jesus. Marami din mga tao mababait, pero wala namang tiwala sa Panginoon. Saya, kabilang ka sa nawawala. Pero kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi ka nawawala. Amen? Purihin ang salita ng Panginoon at pagpalaan tayo lahat ng mga sumasabaybay at lahat ng nalilito, purihin po ang ating Panginoon. Kaya bago tayo po magtapos po dito, ay tayo muna ay umawit sa ating Panginoon. Okay?
Paano ko lahat sa ngayon? Awitin ko natin ang patuloy ng tao.
Tayo po'y manalangin. O Diyos, kami po nagpapasalamat, Panginoon, at inaalala po namin, O Diyos, sa aming mga buhay na kami lahat ay iyong sinubos, Panginoon. Salamat, Panginoon God, sapagkat buo na binayaran niyo, Diyos, ang aming mga buhay, Panginoon. Salamat sapagkat sapat na yun, Diyos. Lord God, salamat po ng marami sapagkat ginuguhitan namin ngayon, Panginoon God, ang iyong pag-alay ng buhay po ninyo sa amin, Panginoon, na walang makukumpara nito, Panginoon. O Diyos, ikaw lamang yung makakagawa nito, Panginoon. Marami pong salamat sapagkat lahat ng aming mga kasalanan ay binayaran niyo, Panginoon. Lord, parinaway maghari kayo sa buhay namin at sinusubok po namin sa inyo ang aming mga sarili, Panginoon. Pagharian niyo nawa, O Diyos, ang aming mga buhay at masunod po namin, O Diyos, ang nais po ninyo sa amin, Panginoon. Maging sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin sa mga oras na ito, harinaway mapagpala niyo ang bawat isa. Salamat sa lahat ng naririto. Salamat din, O Diyos, sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin. Naway ingatan niyo po sila, Panginoon, na alalahanin, O Diyos, at pahalagahan ang iyong mga salita. Salamat po ng marami. Buksan po natin yung ating isipan at ang ating puso para sa ating Panginoon. Harinaway sumating lahat ang pagpapalang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig na walang hanggan ng ating Diyos Ama, at ang pagkikipagpisa ng Banal Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Maraming po sa inyo. Hindi tayo